2 Timothy chapter 3, verse 14 hanggang chapter 4, verse 5. 2 Timothy chapter 3, verse 14 hanggang chapter 4, verse 5. Babasahin ko po sa inyo sa ang Biblia. Ito po yung sulat ni Pablo kay Timoteo. Sabi niya, "Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti." Chapter 4. "Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa paikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga, at pabaling sa mga kathang isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo." Makakaupo na po tayong lahat. Lumulog po tayo sa Panginoon. Aming Diyos na dakila sa lahat, narito kami. Unang-una upang makinig ng iyong salita. And Lord, we want to hear your voice. We want to hear you speaking, Lord. At dalayan ko, O Diyos, na makita namin kung ano yung sinasabi mo sa amin. At ano man yung gumugulo sa isip namin, Panginoon, halisin mo ito. At kayo, Panginoon, yung kumilos sa puso namin sa pamamagitan ng inyong Espiritu, na paliwanagin mo, O Diyos, yung mga bagay na hindi namin naiintindihan. At kayo po magbigay ng lakas sa amin upang magawa namin yung mga bagay na nais mong gawin namin bilang tugon sa salita mo para sa amin. O aming dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Na-amaze po ako sa Biblia. Namamangha ako na yung Bible na isinulat mula 3,400 years ago hanggang 2,000 years ago, na hanggang ngayon ay sumasalamin o nagsisilbing parang salamin ng mga nangyayari. Na yung nakikita natin sa Bible, pinapakita na totoo pa rin sa ngayon. Kahit ano pa sabihin ng tao na yung Bible ay irrelevant na, ay luma na yan. Iba na yung kailangan natin ngayon. Baka hindi na natin kailangan ng Bible. Kahit ano pa sabihin ng mga tao, kung makita mo yung katotohanan na sinasabi nito, at hindi mo pwedeng baliwalain eh. Hindi mo siya pwedeng baliwalain hanggat yung hindi mo tinitingnan kung totoo ba o hindi yung sinasabi nito. Okay? Maraming tao ang nakikinig ng salita ng Diyos o parang sa kanila baliwala. Pero na-amaze ako dahil ipinapakita nito sa atin ngayon kung sino tayo. Ipinapakita nito sa atin kung ano nangyayari sa paligid natin. And nasulat yung sulat ni Pablo kay Timothy almost 2,000 years ago, pero ngayon yung sinasabi niya, totoo, nangyayari. Halimbawa po, sa chapter 3, verse 1, makita natin dito na si Pablo, bago siya mamatay, at itong si Timoteo, na bata pa, na nagpapastol ng church sa Ephesus, na pinagbili na niya, binigyan niya ng warning na alalahanin mo ito. Na darating yung time na yung mga tao wala nang kinikilala na authority sa buhay nila kundi yung sarili nila.
Ngayon gusto nila yung sarili nila na susunod. Gusto nila sila yung nasa top. Gusto nila sila yung first. Gusto sila yung unang-unang kinoconsider sa lahat ng gagawin nila. Pakinggan po ninyo, verse 1. Sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, time of difficulties. Bakit? Bakit mahirap yung panahon ngayon? Na sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Nakita niyo? Hindi niyo ba nakikita ngayon pa lang? Ngayong mga tao, sino yung inuuna? Tingnan niyo yung commercial. Kung paano kayo, yung mga commercial sa TV, kung paano kayo akitin na unahin nyo yung sarili ninyo na ganito yung kailangan ninyong pampaganda, ganito yung kailangan ninyong bilhin. So, ma-appeal sa mga tao yung mga commercial sa TV kasi nagiging mahalagang sa tao yung sarili niya bago yung ibang bagay. Ano pa? Sabi doon, maibigin sa salapi. Last week lang nakarinig ako ng mga kwento o awayan ng pamilya na dahil sa pera. Nasabi nila, eto na yung kaibigan namin, eto na yung pamilya namin. Okay, nakita natin how money control the way people live. Ano pa? Mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang. Kung ang isang bata suwail sa magulang, hindi niya sinusunod magulang, sino yung kinikilala niya na authority sa buhay niya? Di ba yung kanyang? Gusto ko Bakit ako susunod sa magulang ko? Itong gusto ko. Okay? Mga walang utang na loob, walang kabanalan. Verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga panirang puri, mga walang pag-ipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Namayan yun ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Okay. Sino sa inyo magsasabi na yung lahat ng, na merong nabanggit dyan si Pablo na hindi nangyayari ngayon? Na hindi natin nakikita sa paligid natin. So nakaka-amaze na sinulat niya ilang libong taon na nakakaraan and then he's speaking the truth. Nakikita natin kahit yung sarili natin, medyo andito yata ako. Kaya sabi niya kay Timothy, lumayo ka rin naman sa mga ito. Bakit? Paalala ito kay Timothy na lumayo sa anumang masamang impluensya. And then para sa ating mga Kristiyano, we live in a world like this. Anong gagawin natin? Magiging katulad ba tayo nila na ang kinikilalang Diyos ang sarili nila, na yung pinapahalagahan yung sarili nila, na yung iniibig yung sarili nila ng higit sa Diyos o anumang sinabi ng Diyos sa kanyang salita. O lalayo tayo dito katulad ng habilin ni Pablo kay Timothy. And then, a few verses after that, pinuri ni Paul si Timothy. Bakit? Kasi sinabi niya, Timothy, hindi ka nila katulad. Tingnan niyo sa verse 10. Sabi niya, ibang-iba si Timoteo. Kung yung mga tao ayaw nilang pasakop sa mas nakatataas sa kanila, si Timoteo, gusto niya yung nakapailalim, nakapasakop, na merong salita ng Diyos na nasusunod sa kanya. At sa kaso na to, ang sinabi niyang authority sa buhay ni Timothy ay walang iba kundi si Pablo. Tingnan niyo sa verse 10. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. O, tingnan niyo. Sino yung authority na kinikilala ni Timothy? Sabi niya, sinunod mo ang aral ko, sinusunod mo yung halimbawa ng buhay ko, sinusunod mo yung way of life ko. Kahit niya na si Timothy ay nagpapasakop kay Paul. Na ibang-iba po sa mga tao na dating, lalo na sa panahon ngayon na ang kinikilalang authority sa buhay nila yung sarili nila. Etong gusto kong gawin, hindi gagawin ko. Okay? Hindi po madali kay Timothy dahil dun sa mga pag-uusig na haharapin niya. Kung ito yung hinarap ni Pablo, Timothy, ito yung haharapin mo. Bilang ama sa pananampalataya, si Pablo kay Timothy, si Timothy ang kanyang true child in the faith.
sinusunod ni Timothy yung mga salita at halimbawa ni Apostol Pablo. Yan po yung halimbawa ng pagkilala sa authority sa buhay niya. Ngayon tingnan natin, hindi lang kay Paul nagsimula yung pagsunod ni Timothy sa authority. Napakahalaga kay Timothy, simula pa pagkabata ay natututo siya na sumunod doon sa mga tao na nakatataas sa kanya. Halimbawa po, sabi niya sa verse 14, ano sabi niya kay Timothy? Manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Bakit? Anong basis? Bakit niya sinasabi yon? Sabi niya, yamang nalalaman mo kung kanina ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sino po yung binabanggit dito ni Paul na nagturo kay Timothy? Sino po? Well, alam natin, isa si Pablo sa nagturo sa kanya. Pero sinabi dito, mula sa pagkabata ay nalaman mo na ang banal na kasulatan. So, sino yung nagturo sa kanya mula pagkabata niya? Hindi pa niya kilala si Paul. Okay? Ang nagturo sa kanya ay ang kanyang nanay na si Eunice at ang kanyang lola na si Lois. Tingnan niyo sa chapter 1, verse 5. 2 Timothy chapter 1, verse 5. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na naunang nabuhay kay Loida. Sa Tagalog pala ay Loida, Lois. Kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina. Okay, hindi po yung kanyang ama, kasi Griego yung kanyang ama, and yung nanay niya yung nagturo sa kanya ng mga bagay na naghanda sa kanya para makilala niya si Kristo. Alam niyang dapat siyang magpatuloy sa sinimulan niya bilang pagpapakilala o bilang pagkilala doon sa nagturo sa kanya. Ang nagturo sa kanya ay si Pablo, ay yung kanyang nanay at yung kanyang lola. Okay? So, napakahalaga nung nakita natin ng role ng kanyang family sa kanyang paglaki. Hindi po siya katulad ng mga sinasabi ni Pablo na mga bata na suwail o pasaway o hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Timothy recognizes authority. Ngunit gusto ko pong pakita sa inyo na yung otoridad na sinusunod ni Timoteo ay hindi lang yung si Pablo. Hindi lang yung lola niya, hindi lang yung nanay niya. Bakit? Ano pa yung itinuro ng nanay niya? Ano pa yung itinuro ng lola niya? Ano sabi sa verse 14? Yung banal na kasulatan. Sa kanila, yung panahon natin ngayon ay Old Testament. Ay tinuro sa kanya ito na naganda sa kanya tungo sa kaligtasan kay Kristo. So, Timothy recognizes yung authority ng salita ng Diyos sa buhay niya. Ano ba yung itinuro ni Pablo? Ito ba yung opinion lang ni Paul? Ito lang ba yung advice ni Paul? Ito ba yung kuro-kuro lang ni Paul? Ano? Hindi ba itinuro ni Pablo sa kanya ay mismong ang salita ng Diyos? Sabi sa Galatians chapter 1, verse 11 to 12, For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Alam ni Timothy na yung sinasabi ni Paul ay galing kay Kristo. And then, nakita natin, Timothy recognizes the authority of God, the authority of Christ bilang sa kanyang pakikinig sa salita ng Diyos. The Word of God has absolute authority. Hindi lang kay Timoteo. And even for us Christians. Merong otoridad ang salita ng Diyos na pangunahan yung buhay natin. Merong otoridad ang salita ng Diyos na sabihin sa atin kung paano tayo mamumuhay.
kung paano tayo magsasalita, kung ano yung mga bagay na iisipin natin, kung paano tayo makapag-relate sa ibang tao, kung paano tayo maglilingkod sa Diyos, kung paano tayo sasamba sa Diyos. This is the authority of the Word of God. Kapag pinag-usapan po natin yung Word of God, o salita ng Diyos, marami po itong tumukoy sa mga salita na direktang nanggaling sa bibig ng Diyos. Halimbawa, yung Ten Commandments, Exodus chapter 20, verse 1 hanggang maybe 17 or 16. Di ba sabi doon? Ito yung mga salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. Hindi ito lang galing kay Moses. Galing ito mismo sa Diyos. At nakita natin na siya yung nagsulat dun sa bato. Pero karaniwan sa atin, at karaniwan sa Bible, pag sinabi nating Word of God, ano yung tinutukoy nito? Tinutukoy po nito yung mensahe na nais na ipaabot ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan din ng mga tao. Halimbawa, yung apostol, halimbawa, yung mga propeta. Na hindi naman lahat ng nakasulat sa Bible ay directly from the mouth of God. Halimbawa, yung sulat ni Paul kay Timothy. Nagsasalita ba ang Diyos? Di ba si Paul yung nagsulat kay Timothy? Okay? So yung nagsulat ng Matthew, Mark, hindi naman to sinulat ng Diyos. Pero nakita natin, this is the Word of God. Bakit? Kasi yung mga tao na yan, ginamit ng Diyos para sabihin sa atin yung mga bagay na kailangan natin. Sinulat ito ng tao, pero naniniwala tayo na ito ay mga salita na galing sa Diyos. Anim na aklat ng luma at bagong tipan ang tinutukoy po natin pag sinabi nating Word of God. Nalulungkot po ako at minsan ay umiiyak kapag nakikita ko na yung mga tao na sinasabi nila na Kristiyano sila, na sinasabi nila na yung Biblia ay Word of God, pero hindi ito yung nangunguna sa buhay nila. Na hindi ito yung gumagabay sa isip nila kung ano yung paniniwalaan nila. Na hindi ito yung nagdidictate kung ano yung sasabihin natin o lalabas sa bibig natin. Na hindi ito yung nagiging basis ng mga desisyon na ginagawa natin. And we say that the Bible is the Word of God. Pero maraming Kristiyano, we live as if the Bible is just a human book. Sa isang survey po sa Amerika, 72% ng mga tao na sinurvey nila, ang naniniwala ng Bible ay Word of God. Okay, hindi ko alam ngayon. Baka ngayon mas maliit na yung bilang. At dun sa 72% na yon, 12% ang nagbabasa ng Biblia araw-araw. Nakita nyo yung laking kaibahan. Ibang-iba yung sabihin natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ibang-iba naman yung ipamuhay natin yung paniniwala natin. Karamihan sa mga tao, yung Bible inaalikabukan na sa bahay. Makita rin natin kung paano magdesisyon yung mga tao. Na yung iba padalos-dalos, iba minsan magtatanong pa sa pastor kung ano yung advice. Pero pag sinabi na ito yung tinuturo ng Biblia, we hesitate to obey. Para bang meron pa tayong first option, second option, third option. Na malinaw na sinasabi sa Bible kung anong gagawin natin. Do we really believe that the Bible is the Word of God? Yung mga magulang sa kanilang mga anak, itinuturo ba ninyo sa inyong mga anak na yung Biblia ay dapat sundin, dapat igalang, dapat gumabay sa kanilang paglaki at makakilala kay Kristo? O inahayaan nyo na, bahala na yung mga teachers sa school na magturo sa kanila.
Turuan sila ng science, ng math. At siyempre, sa tuwing nilalabag natin ang utos sa Biblia, pinapakita po nating mga Kristiyano na kulang ang pagkilala natin sa authority ng Bible. Alam ni Pablo yung kahalagahan para kay Timoteo, na alamin kung ano o sino ang may otoridad sa kanyang buhay. Mahalaga ito kaya dapat siyang magpatuloy sa mga nasimulan niya sa pananampalataya upang sa sinabi niya sa verse 13, hindi siya matulad doon sa mga tao na masasama at mga mandaraya. Timothy, huwag kang tutulad sa kanila. Magpatuloy ka kung ano ngayon yung pinaniniwalaan mo. Kung ano ngayon yung sinusunod mo, continue. Ano sabi niya sa verse 14, di ba? Continue in what you have learned and have firmly believed. Bakit? Sabi niya sa verse 16, but as for you, verse 16, all Scripture is breathed out by God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kapatid, pag-aaralan po natin yung text na to, hindi lang ngayon, kundi hanggang next week. Ngayon po, mag-focus ako dun sa word na, dun sa phrase na una niya sinabi, all Scripture is breathed out by God. Ano ibig sabihin nun? Sa English, inspired. Sa Tagalog, kinasihan. Okay, ano yung kinasihan? Alam ko, hindi natin ginagamit sa ordinary yung pag-uusap. Ano yun? Ngayon, mag-focus tayo dun sa reality that God speaks. The authority of the Bible as the Word of God. And then next week, titingnan po natin yung sinabi niya, and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. Natitingnan natin na kung tayo ay nagpapasakop sa authority ng Diyos, and God is speaking, God is also shaping us. So God shapes the transforming power of the Word of God. And then, the Sunday after that, we will celebrate our anniversary. Ano po yung gagawin nating tema sa anniversary natin? Move forward. At nakita ko ito sinasabi ni Paul kay Timothy. Sabi niya sa verse 14, continue in what you have learned. Magpatuloy ka. Pero sa ibang translation, manatili ka. Pero yung idea, hindi lang yung diyan ka lang, kundi yung idea, Timothy, move forward, straight. Huwag kang liliko, huwag kang titingin sa likod, huwag kang atras, huwag kang hihinto. Move forward. At napakahalaga, yung salita ng Diyos sa moving forward. Walang Kristiyano na makapaglalakad sa kanyang buhay pananampalataya, o walang Kristiyano na magkakaroon ng progress, o walang Kristiyano na mag-move forward kung hindi niya kikilalanin ang authority ng Word of God sa buhay niya. Wala kahit isa. Sino sa inyo magsasabi na pagkatapos ng 2 taon na hindi ka nagbabasa ng Biblia, nag-grow ka spiritually? Alam natin. His response, or Timothy's response to the written Word of God is crucial. At hindi ito kaiba sa atin. Our response to the Word of God is crucial to our growth as Christians. Alam niyo po ang isang dahilan kung bakit maraming tao hindi nila tinatrato yung Biblia sa paraan na dapat nilang gawin ay dahil hindi nila naunawaan kung ano talaga yung Bible. Okay? Para sa ibang tao, mga pages lang yan, nakatulad na ibang book na may mga nakasulat. Hindi nila alam kung ano talaga yung Biblia. Hindi nila alam kung bakit itong Bible ay mayroong authority sa buhay natin. At yung tanong ko sa inyo ngayon, why
must we submit to its absolute authority to govern our life. Bakit pa tayong Kristiyano ay magpapasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung Bible? Well, unang-una, the Bible is the Word. Ano po? The Bible is the Word. Okay, pakitapos po yung sentence ko, ha? The Bible is the Word of God. Pwede niyong isulat, lagyan niyo ng underline yung of God, lagyan niyo ng bilog, lagyan niyo ng highlight, lakihan niyo yung of God. Kasi maraming tao hindi nila na-realize na yung Bible ay Word of God. Anong ibig sabihin? Sa verse 14, binanggit ni Paul kay Timothy yung mga sacred writings. Ano yung tinutukoy niya dito? Banal na kasulatan na tinutukoy niya ay yung Old Testament sa panahon nila. Nasa atin mula Genesis hanggang Malakay. Sinasabi niya, yung kasulatan ito ay sacred. Ibig sabihin, sinulat nga yan ni Moses, ni David, ni Solomon, o na ibang mga propeta, but sacred. Ibig sabihin, galing sa Diyos. Hindi lang gawa-gawa ng tao, hindi lang sinulat ng tao, kundi galing mismo sa Diyos. Mas malinaw pong itong sinasabi sa verse 16. Ano sabi doon? Sabi sa English Standard Version, all Scripture is breathed out by God. Okay? Sa Tagalog, ano pong sabi? Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sino sa inyong nakakaalam kung ano ibig sabihin ng kinasihan? Honestly. Ako hindi ko naiintindihan. Ano ba yung kinasihan? Maaaring mga dati pa ginagamit yung salita. Or kulang yung salita natin para i-translate yung original na word na ginamit dito. At yung original na word na ginamit dito ay hindi ko alam kung paano banggitin. Theopneustos. Okay? Theopneustos. Ibig sabihin, galing sa dalawang salita na yung una ay Theos. Alam natin kung ano yung Theos. Meaning God. Yung pangalawang salita, galing sa salitang pneuma. Na ang ibig sabihin ay spirit, o kaya ay wind, o kaya ay breath. Spirito, hangin, o hininga. So kung itatranslate natin literally, ang sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. O galing sa hininga ng Diyos. Although yung ibang translation nila sa NASB or King James Version ay inspired by God. Pero hindi rin natin makukuha yung idea kasi yung ngayon, pag sinabi natin inspired, ano yung naisip natin? Isang lalaki na, halimbawa, mayroong iniibig na babae, inspired ka ngayon. Pag meron tayo nakita na kumanta, tapos ang galing ng pagkanta niya, mukhang inspired ka yata. Okay? So, hindi ganun yung idea. Ibang-iba. Okay? So, pansinin natin yung salita sa English Standard Version, breathed out by God. Okay? Sa Tagalog, hiningahan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung kasulatan o yung Biblia ay hindi lang galing sa tao. Bagamat halos 40 tao yung nagsulat ng iba't ibang aklat sa Biblia, hindi lang to galing sa tao. Ito ay hiningahan ng Diyos. Ito ay galing sa bibig ng Diyos. Ito ay nagmula sa Diyos. It has a divine origin. It came into being through the creative work of God. Sa gayon, lahat po ng nakasulat sa pages ng Bible na ito ay lahat ng salita na gusto ng Diyos na malaman ko, na isa puso ko, at isa buhay ko. Yan po ang ibig sabihin, the Bible is the Word of God. Mayroon po akong tanong sa inyo, at itanong nyo sa akin. Paano yung Biblia naging salita ng Diyos? Akala ko ba sinulat lang yan ni Moses,
ni David, ni John, ni Matthew, or ni Mark, bakit mo sinabing yan ay salita ng Diyos? Paano po tayo magkakaroon ng kumpiyansa na yung binabasa natin hindi mali? Hindi tayo ililigaw. Marami pong dahilan pero wala akong time na i-discuss sa inyo isa-isa. Okay? Maaari pwede tayo magkaroon ng seminar and then let's discuss. Kung may mga tao na hindi naniniwala na yung Bible ay Word of God. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, mahirap itong ipaliwanag na paano yung salita ng Diyos naging, yung salita ng tao naging salita ng Diyos. Katulad na halimbawa ni Kristo, paano si Kristo ay 100% God at 100% man na siyang tinuturo ng Biblia na ibang-iba naman sa itinuturo halimbawa ng Iglesia ni Cristo o Jehovah's Witnesses or mga Mormons. Ganon din sa Biblia. Hindi pa kayo nagtataka na bakit yung binabasa nyo, sinasabi nating Word of God, tao yung nagsulat. Wala naman dyan nakalagay na yung Matthew, ito ay isinulat ng Diyos para sa Baliwag Bible Christian Church. Pero alam natin, Word of God. Ang Biblia mismo nagpapahayag kung paano ang Diyos ay kumilos sa mga nagsulat para gabayan yung kanilang isip, para gabayan yung kanilang kamay, upang anuman yung nasa isip nila na isulat nila, ay, yung gusto ng Diyos na isulat nila para sa mga tao. Hindi para diktahan, kundi para gabayan. Na yung lahat ng isulat nila walang mali. Walang mali. Sa original na pagkakasulat po nito. Ano sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 at 21? Pakinggan po ninyo mabuti. No prophecy of Scripture, kaya tinutukoy po dito yung pinahayag sa kasulatan, hindi lang po yung mga hula sa Biblia. No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. 2 Peter chapter 1 verse 20 at 21. Yung 66 books sa Bible ay sinulat ng mga tao as they spoke from God. As they were carried along by the Holy Spirit. Nakita niyo yung idea na parang isang bangka na naglalayag, na yung hangin ay dinadala yung bangka sa direksyon na direksyon na papuntahan ng hangin. Gayun din yung mga nagsulat. The Holy Spirit influenced them to write kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi ko kayang paliwanag paano nangyari. But it happened. At alam natin, habang nagbabasa tayo ng Biblia, ang Diyos mismo nagsasabi sa atin, you are reading my word. I'm talking to you. Kahit pa si Paul yung nagsulat, kahit pa si Mark yung nagsulat, we know that God is speaking to us. Well, ilan po sa ilang bahagi ng Bible ang Word of God? Ilan po? 50%? 80%? 90%? Or maybe 99%? 100%. Ano sabi sa verse 16? Ano po sabi? Ang ilan sa mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yun po ba sinabi? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. All Scripture is breathed out by God. 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. Paano yung New Testament? Akala ko ba si Paul, sinasabi niya kay Timothy, hindi pa kompleto yung New Testament nung time na to. Ay di yung Old Testament lang yung tinutukoy ni Paul. Tingnan po natin sa 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16. Si Pedro mismo ang nagsabi na yung sinusulat ni Pablo ay may tuturing nating part of Scripture o part of the Bible.
Okay, 2 Peter 3:15-16. Sinabi po niya doon na merong mga sulat si Pablo na mahirap intindihin na binabaluktot ng mga tao. At sabi niya, kagaya ng ibang kasulatan. Like the other scriptures. Pag sinabi niya yun, ibig sabihin, kinikilala niya na yung sinulat ni Pablo ay salita din ng Diyos. At ang sabi ni Paul sa mga Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao. Kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Nagpapasalamat si Pablo sa kanila kasi yung sinasabi ni Pablo, kinikilala nila na galing sa Diyos. So, the Bible, 39 books of the Old Testament, 27 books of the New Testament, is the Word of God. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, ibig sabihin na yung authority ng Bible ay equal sa authority ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kung tayong mga Kristiyano ay nagpapasailalim sa authority ng Diyos, na kinikilala natin ang Diyos ang hari. Kinikilala natin na pag sinabi ng hari ay hindi mababali. Dapat kilalanin natin na kung ano man yung nakasulat sa Biblia, ay ito ang gusto ng Diyos. Ito yung authority ni God. Sabi ni Wayne Grudem, he described authority this way. The authority of Scripture means that all the words in the Scripture are God's words in such a way that to disbelieve or to disobey any word of the Scripture is to disbelieve or disobey God. Ibig sabihin, kung hindi mo pinaniniwalaan yung isinulat ni Pablo, hindi mo pinaniniwalaan ang sinabi ng Diyos. Kung hindi mo sinusunod yung bilin ni Pablo para sa iglesia, halimbawa sa mga taga-Korinto, hindi mo sinusunod ang Diyos. Disobeying the Bible is disobeying God. Tingnan niyo sa 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 10. Okay? 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 10. 2 Samuel 12:9 to 10. Alam po natin yung nangyari. Si David, nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba. Ang kasalanan niya ay adultery. Okay? Nagkaroon din siya ng kasalanan sa asawa ni Bathsheba, na si Uriah. Murder. So, dalawang kasalanan niya. Adultery, saka murder. Pinadala ng Diyos si Nathan, the prophet, para sabihan si David dun sa kasalanan niya. At tingnan niyo kung anong sinabi niya. Verse 9, bakit mo hinamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Hinamak niya ang salita ng Panginoon. Tinaga mo ng tabak si Urias na Heteo, na kinuha mo ang kanyang asawa upang maging iyong asawa, at pinaslang mo siya sa pamagitan ng tabak ng mga Amonita. Kaya ngayon ay hindi hiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambayan, sapagkat hinamak mo ako. Okay. Sabi niya nung una, hinamak mo ang salita ng Diyos. At sabi niya dun sa last verse, hinamak mo ako. Hinamak mo ang Diyos. If you despise the Word of God, it is equivalent to despising God Himself. Kapag hindi mo sinunod ang sinasabi ng Biblia, pareho lang iyan ang sinasabi mong hindi ka dapat sundin ng Diyos. Kung hinahamak natin ang salita ng Diyos na sa panahon natin ay ang nakasulat sa Biblia, hinahamak din natin ang Diyos. Kung hindi sumusunod sa salita ng Diyos, hindi din tayo sumusunod sa Diyos. Kung hindi tayo naniniwala sa sinasabi sa Biblia, hindi tayo naniniwala sa Diyos. How we treat the Bible is how we treat God.
We disrespect the Bible. We disrespect God. We neglect the Bible. Kahit sabihin natin, busy tayo sa maghapon. It's just the same as saying to God, you're not important. I-consider po natin kung gaano kalaki yung implication ng pinaniniwalaan natin ang Biblia ay salita ng Diyos. Kung ang Biblia salita ng Diyos, at yung Biblia mayroong otoridad sa buhay natin, dapat tayo magkaroon ng major adjustments. Hindi pwedeng, okay, pastor, naniniwala kami, the Bible is the Word of God. Anong gagawin natin? So what? If the Bible is the Word of God, so what? I will give you four applications. Kung sinasabi po natin na yung Bible ay Word of God, and it has authority sa buhay natin. Number one, we must know the Word. Know the Word. Alamin ang salita. Alamin, pakinggan, basahin, pag-aralan, pagbulayan. Know the Word. Kung nagsalita ang Diyos na may likha sa atin, ang Diyos na tumubos sa atin, sinasabi natin, God speaks. Hindi ba tayo hihinto para pakinggan kung ano yung sinasabi niya? Hindi ba tayo maglalaan ng oras para buksan yung Biblia para marinig, Lord, ano yung sinasabi mo? Gusto kong malaman. Kung buong Biblia ay salita ng Diyos, buo. Okay? Hindi lang po John o hindi lang Matthew ang salita ng Diyos. Yung Genesis, salita ng Diyos. Yung Leviticus ay salita. Meron palang Leviticus sa Bible. Yung Habakkuk ay salita ng Diyos. Pero tayo ba, do we have the discipline to read the Bible from Genesis to Revelation? Naalala niyo po, last January, na nagpamigay ako ng Bible reading plan? Nasaan na po ang iyong Bible reading plan? Kung sinusunod po ninyo yun, katulad ng asawa ko, ang binabasa nyo ngayon ay Isaiah. At meron sa Proverbs, at meron sa Hebrews, at meron sa Luke. Pero kung nandun pa rin kayo sa Genesis, alam ko sa inyo, iba, iniisip nyo, ang hirap. Maraming oras yung ubusin ninyo. Okay? Alam niyo, sabi ni Roy Zack, ilang oras yung kailangan ninyo para basahin yung Genesis to Revelation? Na katulad ng pagsasalita ko ngayon. Hindi yung mabilis na pagbasa, ha? Sabi niya, 72 hours and 40 minutes. Ano ba yung 72 hours? Divided by 24, ibig sabihin, 3 days sa loob ng 365 days. 3 days lang yung kailangan natin. In 1 year. To read the Bible from Genesis to Revelation. At sa isang araw, kung araw-araw tayo nagbabasa, kailangan natin ng 12 minutes a day. 12 minutes a day. Kung medyo mabagal kang bumasa, gawin mo ng 20 minutes a day. Sasabihin natin, imposible. O imposible ba? Na malaman natin yung salita ng Diyos. At kung yung buong Biblia ay salita ng Diyos, hindi ba tayo maglalaan ng oras para malaman kung anong lahat ng sinasabi ng Diyos? At kung bawat salita na nakalagay dyan, bawat verb, bawat noun, bawat adjective, bawat pronoun, ay Word of God, hindi ba, pag nagbabasa ka, hindi yung, ganon. Kundi yung stop and read slowly para makita kung ano yung sinasabi ng Diyos. Sino sa inyo yung gustong-gusto nyo yung kaibigan ninyo kung magsalita ay napakabilis? Kahit hindi nyo maintindihan, okay lang. Kaya gusto natin yung dahan-dahan, yung naiintindihan natin kung ano yung sinasabi. Lalo na pa kaya kung ang Diyos yung nagsasalita. Di ba natin gugustuhin namnamin bawat salita na sinasabi niya?
It's not too late for us to start now. Okay lang. Kahit magsimula ka sa Genesis. Meron po akong kakilala. Sinimulan niya noong January yung Bible reading plan. And sabi niya, hindi ko nagawa, hindi ko nagalaw pagkatapos ng ilang araw. Pero last month, sinimulan niya ulit. At nagka-catch up siya. Gusto niya daw makasunod. And then, pag nag-share sa akin, sinasabi niya kung paano niya na-experience ang Diyos, kung paano niya lalong nakikilala yung greatness ni God. Para sa kanya, the Bible is not boring. Hindi na siya gaano nanonood ng TV. Kasi alam niya, mas meron siyang matututunan sa Biblia. Dahil alam niya, mas makikilala niya ang Diyos. Sa TV, hindi mo makikilala ang Diyos. Hindi. Last week, or last month, meron pong isang taga-Kenya ang namatay sa edad na 89 years old. Siya po yung nakalagay sa Guinness Book of World Records na pinakamatandang estudyante. Nag-enroll siya sa grade school 5 years ago. Na-imagine nyo ba, 89 years old, may daladalang bag, may daladalang mga notebook, saka books. Tapos mauupo ang katabi, mga 7 years old, 8 years old, nakikinig sa teacher. At alam niyo kung bakit siya nag-aral? Kasi gusto niyang matutong magbasa. At alam niyo kung bakit niya gustong matutong magbasa? Kasi gusto niya basahin ang Bible. Yun lang yung dahilan niya. Kaya siya nag-aral, wala nang iba. At nung namatay siya, nakuha niya yung goal niya sa buhay niya. Natuto siyang magbasa. At bago daw siya pumasok sa eskwelahan, he's reading the Bible. Like a child. Like a student. Ang nabasa ko, wow. At tayo, alam niyo kung bakit kayo nag-aral? Alam niyo kung bakit kayo ngayon sanay magbasa? Hindi para balang araw magkaroon kayo ng magandang trabaho o makapag-aral kayo sa college. Think that one reason God taught you to read is for you to read the Word of God. Okay, kailangan ko pong mag-move on dahil mayroon pang tatlo. Number 2. Ano po yung una? We must know the Word. Kung nagsalita ang Diyos, hindi ba natin pakikinggan? Pangalawa, we must tremble and rejoice at the Word. Dapat tayong manginig at magalak. Parang hindi magandang combination, ano? Tremble at rejoice. Ano sabi sa Isaiah chapter 66 verse 2? Sabi ng Panginoon, "This is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word." Maaaring sa translation niya nakalagay dyan, may takot sa salita ko. Pero literally, ang ginamit dito, nanginginig sa salita ng Diyos. At ginamit po yung salita na ito para isalarawan yung mga lupa na nanginginig dahil sa lindol. When God speaks, the earth shakes. When God speaks, the earth shakes. Bakit kapag buksan mo ng Biblia mo, ano yung nararamdaman mo? Do you feel this trembling? God is speaking to me, nagsasalita sa akin ang Diyos. Lord, ito yung sinasabi mo sa akin. Kaya hindi lang trembling na parang lagi ka nanginginig. But there is also joy. There's also joy. Ano sabi sa Psalm 119:162? I rejoice at your word, like one who finds great spoil. Ano ibig sabihin? Para ka nakakita ng isang diamond habang naglalakad ka dyan sa aluna, sa kali, sa labas. Nakakita ka ng diamond. Anong gagawin mo? Tuloy ka sa paglalakad? Hindi ka ba hihinto at yung ngiti mo ay
Hindi mo malaman kung gagawin. At syempre, ando din yung nanginginig at diamond yung nakita mo. So there's trembling joy if we will treat the Bible like diamond. And not just like diamond. The Bible is worth more than diamonds. And yet, marami sa atin, we do not read the Bible like a treasure. So, idagdag po ninyo sa vocabulary ninyo yung trembling joy. Andun yung panginginig. And then, andun yung joy. This is the Word of God. Ang Diyos nagsasalita sa akin. Nare-realize ba natin yun? To have this attitude that we're trembling and rejoicing in the Word of God. So, una po, we must know the Word. Pangalawa, we must tremble and rejoice. And then yung pangatlo at pang-apat, I will not discuss today. Mag-focus po ako dun sa number 3 next week. And then yung number 4, after anniversary na natin. Okay? Yung number 3, sasabihin ko na sa inyo. Number 3, we must submit to the Word. Dapat tayong magpailalim sa salita ng Diyos. Kung kinikilala natin yung authority nito, we let the Bible shape us. So next week, we'll talk about God shapes, the transforming power of the Word of God. At yung pang-apat, bukod sa submit to the Word, dahil alam ko ng Biblia ay may authority sa lahat ng anak ng Diyos. Ito yung pang-apat. Preach the Word. Sinabi din niya yan sa 2 Timothy chapter 4, verse 2. And we will devote our time doon sa number 4. Baka sa October na. So number 1, we must know the Word. Pangalawa, we must tremble and rejoice. Pangatlo, we must submit to the Word. Pang-apat, kung ito Word of God, I will preach the Word. Hindi pwedeng sa sarili ko lang. Sabi ni A.W. Pink, doon sa kanyang book na The Divine Inspiration of the Bible. Ito yung last paragraph niya doon sa book. Last page doon sa book. Bago niya banggitin yung 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is breathed out by God. Sabi niya, merong isang tao, kilalang writer sa Scotland. Ang pangalan niya ay Walter Scott. Nandun na siya sa kanyang deathbed. Malapit ng malagutan ng hininga. At sabi niya dun sa lalaki na nag-a-assist sa kanya, dun sa tumutulong sa kanya, sabi niya, read to me out of the book. Basahin mo sa akin ang galing sa aklat. At tanong sa kanya nung lalaki, what book? Which book? Sabi ni Walter Scott, there is only one book. Isa lang. The Bible. There is only one book, the Bible. Sabi ni A.W. Pink, the Bible is the book to live by and the book to die by. Therefore, read it to be wise, believe it to be safe, practice it to be holy. As another has said, know it in the head, store it in the heart, show it in your life, and sow it. Preach it to the world. At yan po yung nakita natin ngayon. Kung ito ang Biblia ay salita ng Diyos, ganun din ang gagawin natin. Hindi na natin ihintay na dumating po sa point na nandun na tayo sa ospital, malapit na tayong malagutan ng hininga. Sabi, Pastor, pwede yung basahin sa akin ng Biblia. Please read your Bible. If you really believe that the Bible is the Word of God. Let's pray.